Si Lyra ay isang batang babae na palaging nananaginip ng mga kababalaghan. Sa tuwing matutulog siya, lagi niyang nakikita ang isang mataas na bundok na naliligiran ng makapal na ulap, ang bundok ng Sigwa. Ang mga kwento ng matatanda tungkol sa bundok ay puno ng hiwaga. Ayon sa kanila, ang sinumang makakatuntong sa tuktok nito ay mabibigyan ng kapangyarihang makontrol ang hangin at ulap. Isang araw, sa gitna ng mainit na araw, napagpasyahan ni Lyra na simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa bundok ng Sigwa. Walang sino mang makapipigil sa kanya, kahit pa ang mga babala ng kanyang mga magulang. Mapanganib ang bundok na iyon, sabi ng kanyang ama. Marami nang nawala at hindi na bumalik mula roon, dagdag pa ng kanyang ina. Ngunit, puno ng tapang at determinasyon si Lyra. Sa kanyang unang hakbang sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng malamig na hangin at mabigat na ulap. Narinig niya ang bulong ng hangin, tila may mga boses na nagtuturo sa kanya ng daan. Sa gitna ng daan, nakasalubong niya si Bano, isang ligaw na agila na tila naghihintay sa kanya. Sumama ka sa akin, Lyra, sabi ng agila. Ako ang magbibigay sa iyo ng gabay. Naging magaan ang pag-akyat ni Lyra dahil kay Bano. Ngunit habang papalapit sila sa tuktok, mas lumalakas ang hangin at mas lumalabo ang paligid. Narinig ni Lyra ang alinggaw-ngaw ng mga malalalim na boses, mga bantay ng bundok na nagsasabi na hindi basta-basta maaaring makarating sa tuktok ang kahit sino. Kung gusto mong magpatuloy, sabi ng isang malaking anino mula sa ulap, dapat mong ipakita ang iyong tapang. May 3 pagsubok na dapat mong lagpasan. Unang pagsubok, kailangan niyang tawirin ang tulay ng yelo na sobrang nipis. Kaunting pagkakamali, maaaring bumagsak siya sa bangin. Gamit ang tiwala sa sarili at gabay ni Bano, matagumpay niyang natawid ang tulay. Ikalawang pagsubok, kailangan niyang harapin ang higanting anino na kinatatakutan ng lahat ng pumapasok sa bundok. Sa halip na labanan ito, inunawa ni Lyra ang takot ng anino. Hindi kita kinatatakutan, sabi niya. Nang marinig iyon ng anino, ito'y naging usok at nawala. Panghuli, ang ikatlong pagsubok, kailangan niyang tuklasin ang lihim ng hangin. Nakinig si Lyra sa mga bulong ng hangin, at unti-unting naintindihan ang musika sa likod ng bawat ihip. Ang lihim ng hangin ay hindi kontrolin, kundi makinig at sumabay sa agos nito, sabi niya. Dahil nalampasan ang lahat ng pagsubok, dahan-dahang naglaho ang mga ulap at iniluwa ang tuktok ng bundok. Doon, natanaw ni Lyra ang buong kaharian sa ibaba, mga kabundukan, kagubatan, at ilog na tila walang hangganan. Sa wakas, naabot niya ang bundok ng Sigwa. Ngunit higit sa kapangyarihan, natutunan niya ang halaga ng tapang, pakikipagkaibigan, at pakikinig sa paligid. Bumaba si Lyra mula sa bundok na mas malakas at mas matalino. Hindi niya kinuha ang kapangyarihang kontrolin ang hangin, ngunit dala niya ang karunungang higit pa sa anumang kapangyarihan. Mula noon, naging bantog si Lyra bilang tagapagtanggol ng kanilang bayan, at ang kanyang kwento ay ibinabahagi mula sa henerasyon hanggang henerasyon.